Namumunga ba to? Hindi po pinapabunga ngayon. Pero namumunga ng kusa. Opo. May gabi oh. Nakakain ba yan? Opo. Mga tanim po. At tinanim nyo na yan? Opo. Hindi mababagsak. Isa-isa na lang. Okay. Ang ganda lang. Kayan. Ang daming daanan ng ano? Daanan ng tubig. Ito na yung mga manok. Si Arvin. Good morning, sir. Morning. Ito na pala yung mga manok nyo. Opo, sir. Alaga po ni Sir Rinaldo Bautista po. Oo. Rhode Island Red po. Bali, barbaro pa ate, sir. Nabit na pa yung Nag-start. Nag-start, Oo, sir. bago lang sila nag-start. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Dati po akong pan ng poultry ng Magnolia po. Okay. Ikaw ngayon na ang pinaka-farm manager. Opo. So, sino nagparami nito? Sila na po kasi nadatnan ko na po. Marami na po to, sir eh. Kasi kwento ni Sir Rinaldo sa akin po. Nagsimula daw po sila sa 10 Rhode Island po at 10 Peking duck hanggang dumami na po. Andito po tayo sa Bulawen, Ordaneta, dito sa R&D Farm ni Sir Reynaldo Bautista. Si Sir Ray ay nasa UK, pero lagi siyang nanonood ng agribusiness. Actually, matagal na kami nag-uusap, way back pa, nung araw pa na gusto pa lang niya umpisahan, i-develop itong farm. So ngayon, meron na siyang Rhode Island Red, na ang kwento niya ay nag-umpisa lang siya sa 10, pero ngayon nasa 586 po. 586 na. Napakabilis. Kasi kailan lang sila nag-umpisa. Pero in the short span, nagawa na nila na 586. Ganun din, meron din silang Peking duck. Okay, so yung Peking duck naman, sir, nag-umpisa kayo ng ilan lang? 10 pesos lang po. Ganun din, mga 10 pieces lang din ng Peking duck. Ngayon ay Nasa 300 plus na rin po. nasa 300 plus na yung mga Peking duck nila. Kasama natin si Eugil Lopez po. Lopez, yan. So siya yung farm manager dito. At siya ang magtutour sa atin. Sige po, Game, sir. tour tayo. Game po, sir. Okay. Dito po muna tayo sa Peking duck, sir. Okay, unahin natin yung Peking duck. Opo. So maya-maya siguro, baka matawagan natin si Sir Ray at kausapin natin siya over the phone para Sige po, sir. maikwento niya yung detalye ng farm. Bali, ito po yung breeder namin ng Peking duck po. Sila po yung nangingitlog. Yun po, yung mga second batch na po ng Peking duck. So dalawang kulungan to. Opo, nahati po sa gitna. Bilis dumami. Mabilis po.
Yung topography po ng farm may maraming mga daanan ng mga tubig-tubig, no? Opo po sir. So kagaya nitong likod nitong kulungan ng Peking duck may tubig. Opo, galing po doon sa open water po na parang bukal po siya. Oh. Maganda yung property, maraming tubig na dumadaan dito sa loob. Ito yung breeder. So matatanda na to? Ilang taon na itong mga breeder? Nasa kwan pa lang po to sir, nasa 8 months. 8 months lang to. Opo. Laki, no? Opo. Nasa 4 kilos na po yan. Ito yung tubig, oh. Galing lang sa spring. Opo. So, papunta rito. Ayan, naiipon doon. Nagkakaroon sila ng swimming pool sa likod. So, itong kabilang side na to, ito yung mga breeders. Tapos dun sa kabilang side, mas malilit to, no? Opo, second batch na po yan. Ito po yung unang itlog po ng Itong breeder. Opo, ito po yung unang itlog niya po. So ito yung breeder. Yung itlog niya, ito na yon. Yan sila. So gagawin nyo rin breeder to. Opo sir, kasi balak po ni Sir Rinaldo po, magpaparami po siya ng Peking duck. Pag marami na po, sa itlog na po siya magbibenta. Itlog ang gusto niya ibenta. Pero sa ngayon sir, gusto niya magbenta rin ng ducklings. Actually, nagbibenta siya ng ducklings ngayon sir, for sale po sila. Lalaki, no? Opo sir. So saan sila nangingitlog? Doon po sir, dyan lang po. Tapos kasi ang style po ng mga Peking duck po, pag nangitlog, kung saan sila abutan, doon na Yun po na sila. yan. Oh, yun na po. Itlog ba yun? Opo, itlog po yun. Mag-isang yun. Opo. Ayun, may itlog. Parang itik lang din po kung saan sila maabutan ng pangingitlog, doon na po sila nangingitlog. Dito po tayo sa sir, sa Rhode Island Breeders. Ito. Opo. Ito yung mga breeders ng Rhode Island. Saan sila nangingitlog? Yun po, doon po sa hinating container po. Yung kulay blue po. Pumupunta sila doon? Opo. Doon po sila pumupulot ng itlog. Bali, kakakolekta lang po ng itlog. Actually, meron po. So lahat ng itlog nito may embryo sa loob. May tinitimbang po namin sir eh. Yung 55 grams to 70 grams, yun po yung pinapasok sa incubator po. Okay. Yung 54 grams Pababa. pababa po, binibenta na po yun parang Kainin. pang-ulam na po. So ilan yung breeders dito? Nasa 60 po to sir. 60. 60 na babae, tapos 14 na lalaki. Na lalaki. Opo. Itong lalaki, itong malalaki, no? Oh, malalaki po yan sir. Yung malalaki yung palikpik. Opo, yung may palong po. Yung may palong na malalaki. Yan ang lalaki. Opo. So yung kanalo kanina na nakita natin papunta doon sa Peking duck. Ito yun, no? Dito siya nanggaling. Papunta rito. At meron siyang source dito na hindi tumitigil. Bali, dalawa to sir. Meron pa doon. Basta tuloy-tuloy lang Pero siya. sabi nila sir, mababaw lang talaga yung pan dito. Ng tubig. Tubig po. Kaya halos lahat po ng
kuwan nila, ganyan po, open water po. Hindi kailangan i-pump. Opo. Ito naman, Ito po. oo, Ito po yung another batch. another batch po. May susunod po dito na magiging breeder po. Pero sa ngayon po, kulang pa po siya sa buwan. Ah, okay. Mga ilang buwan lang lahat to? Halo-halo na po to, sir. May 3 months, may 4 months. Pero ang pinakamatas nito, sir, mga 5 months. Yun. Dahit, kampay Narvin. Yan. So nag-aalaga rin po sila ng asola. Asola po. ba to? Asola po yan, sir. So ito po yung mga itlog. Yung iba maliliit, no? Opo, sir. Bago lang ba? Bago nang yung itlog? Yung iba po bago, ang mga matatagal na po ito. Ito na Itong po yung malalaki. klase. Opo. So ito yung ibibenta. Opo, ibibenta po yan. Okay. So nagtatanim din sila ng azola. So nakakatulong din sa pakain. Opo, sir. Hinahalo din po namin sa feeds po ito para may pakain po sa mga manok. Ilang percent ang azola at ilang percent ang feeds? Sa ngayon po, sir, ang mixing po namin 50-50 po. Ah, okay. Ilan sila nating staff dito sa farm? Bali, 3 lang po kami, sir. 3 lang. Ah, kayong 3 na? Opo. Dahil ikaw ay may experience sa poultry na breeder. Opo. No, though hindi Red Island, Opo. pero yung puti. Opo, yung Cubs, Super Cubs po. Oh, yun. At Indian River po na breeder. Okay. Anong pinagkaiba nun dito sa Rhode Island Red? Kasi sa pinanggalingan ko po, masyado silang masisilan. Hindi gaya ng Rhode Island po. Oo. Kahit normal lang, parang native lang na alagaan. Kasi sa Super Cubs at Indian River po na breeder, Oo. masisilan po sila, prone po sila ng sakit. Ito hindi. Hindi po. Biosecurity po talaga yung umiiral sa farm. Dito, hindi maigpit ang may biosecurity rin ba kayo? Hindi po, wala po. Parang normal lang na alagaan po ito. Kaya naman ng po, manok. oo. Kaya ng manok. Mas malakas yung immune system po nila kaysa sa ibang manok na breeder. Oo. Kaya mabilis dumami. Opo. Ilang buwan na to? Wala pang 1 buwan yan, sir. Oh, bilis. Nasa 3 weeks pa lang. 3 weeks lang to. Malakas silang kumain, sir. Malakas Hanggat kumain. may nakikitang pagkain, kumakain. Kakain. Oo. Ibig sabihin, kulang yung asola nyo. Opo, kulang. Kulang yan. Kaya advice ko rin kay Sir Ray, talagang magparami para masuportahan nyo ito. So, nag-tour tayo konti dito sa farm. At si Eugene nga, sabi nga niya, yung past work experience niya ay sa mga malalaking poultry, no? Opo. Mga breeders. At ito, Rhode Island ay breeding din yung gusto niyong puntahan. Though, ano rin, impressive din kasi mula sa 10 inahin, no? Opo. Na Rhode Island into ilan na ngayon ulit? Nasa 500. 500. Tapos yung Peking duck, 10 din. Ngayon, Naging 300. 300 in few months. Months lang yun. Wala pang isang taon. Wala pang isang taon. Wala pang isang taon. Ngayon, base doon sa karanasan mo, may mga suggestion ka ba kay Sir Ray? Paano to i-improve? Actually po, sir, mas marami po. Step by step po kami ngayon kasi
hindi naman po kayang biglayin. Biglayin, po yun. Opo. oo. Kasi para sa akin lang po, kung ano po yung natutunan ko sa ibang farm, i-apply ko po dito. Pero hindi nga lang po totally na magagawa ng 100% kasi nga Yes. iba po yung population ng mga manok at iba rin po Sobrang yung, laki naman kasi yan Opo. talaga. At saka sobrang delikado rin, ano? Opo. Kasi ang pinapakain namin po doon sa isang araw po, sa isang building po, nasa 17 na kaban Sako. po. Opo. So anong target niyo dito ni Sir Ray? Ilan ang gusto niya population dito? Wala naman pong target pero gusto niya magparami po ng magparami para kapag sobrang rami na po, more on itlog na po siya magbibenta. Magsusupply na po. Opo. Pero nagbibenta rin po siya ng mga sisiw at mga inahin, pares po. So sabay-sabay yon, itlog, Opo. inahin, pares, Tapos karne na rin po magpapakatay. ng mga lalaki. Opo. No, sobra-sobra. Opo. Kasi sobra po talagang lalaki. Mga ilang months, years from now Ang target. More or less, mga magkano lang yung target nyo? Kasi nasa 500 tayo ngayon. 500, 300, sa ilang libo. sabi naman ni Sir, kung dadami pa ng dadami, wala tayo. Basta Walang problema. tuloy lang tayo ng tuloy, sabi niya po. Pero sabi ko naman niya, sa kanya, Sir, mas maganda pa rin po yung May target. may target po tayo. May number. Kasi Opo. para alam mo ano yung hahabulin mo. Opo. Para may basis ka ng competition. Opo. Kasi sa ngayon po, nasa 586, pakunti-kunti lang po yung itlog nila eh. Nasa 30 lang po ngayon yung nangingitlog eh, 35. Target ni Sir, 1,000 daw, isang araw yung itlog dapat eh. Yun ang target Opo. niya. Para, Ilang inahin dapat yun pag 1,000? kasi sa 1,000 inahin Sir, kung nasa 86% lang ang mangingitlog, O di 800 lang. 860 lang. Oo. Sabihin na natin nasa 1,500 siguro 1,500. na inahin para makuha Ako, natin may 1,000. Opo. Para makuha yung target na 1,000. Oh, mabilis na yun eh. Kung nasa 500 ka na, 1,500, eh di konti na lang. mabilis lang yun. Opo. Baka ilang months lang yun. Opo, kasi marami na naman pong sisiw doon eh. Oo. Okay, huwag mo na kayo magbenta. Opo. Sabi ko nga kay Sir, kung yun yung target nyo Sir, dapat focus muna tayo sa Pagpaparami. pagpapagrow, pagpaparami. Oo. Tapos paramihin natin yung layer natin na manok. Para Saka yung mga magaganda, syempre yun ang ikikip mo. Oo, Sir. Eh kung ibebenta mo, syempre yun ang pipiliin naman ng bibili. Yun po talaga Sir, kasi nung may pumunta dito, pipiliin talaga yung magaganda eh. Mahirapan ka. Ikaw magsasuffer. Opo Sir. Dapat, or meron kang herd na pang breeding mo lang. Hindi pwede sa customer. Opo Sir. May grupo ka na pang customer. Kahit anong mangyari, yung breeder mo na para sa inyo, hindi pwedeng bawasan yun. Hindi pwedeng sila doon pumili. Opo. Kasi ang binibili lang po ng mga customer, mga kuan lang po eh, mga sisiw lang po eh. Si Sir naman, hanggat maaari wag tayong magbenta ng breeder natin kasi paparamihin nga natin, sabi po niya. Hindi, ganun din. Yung Oo. sisiw mo, syempre, yung sisiw pa lang, mapipili mo na yung maganda, di ba? Opo, opo. Makikita na rin po sa sisiw kapag maganda yung klase. Anyway, mabilis na lang yan. Wala na sigurong isang taon po. Wala na isang taon, makukuha yung isang libo. 1,500. Opo. So dito sa farm, malaki yung farm. Pero so far, ang activity, ito lang munang Rhode Island Red at saka Peking. Opo. Kaya may puno ng mangga. Pero right now, hindi nila pinapabunga, no? Hindi po kasi ina-advise ko rin si Sir Ray na pa-sprayhan. Next one na lang po daw. Next year. Yeah, may na-feature ako nang nag-spray ng mangga.
sa Mangaldan. Ay, opo. Si Sir Pal. Thank you, ha. Sumurok ka man, Tad. Sumurot ka. Ika? Ang daming puno ng mangga, oh. Buddy po. Po si Sir. Ay, hello po. Anong pangalan niya, ma'am? Beatrice. Ma'am Bating. Ma'am Bating. Opo. Beatrice. Okay, pakilala natin si Ma'am Beatrice o si Tita Bating. Auntie ni Sir Ray. At kayo po yung nag-aasikaso ng hatchery. Opo. Paano nyo natutunan yung hatchery? Basta ano na lang po, bumili si Re. Oh. Tapos sinabi niya na ito ang auntie, gawin natin na papisaan ng mga itlog sa bukid. Tinuro-turo kami kung paano ang pag-open doon, natutunan naman namin. Ayun, ganoon po. Ando po sa likod yung mga ano. Mga papisaan. Opo. Marami na kayo napapisa. Nakita nyo na yung nasa bukid. Yung andun. Lahat yun, papisan nyo lahat Opo. yun. Nag-start lang yun nung June. Itong June lang? June 16, dahil bumili si Rin ng ng 10 inahin na Rhode Island. Tapos bumili siya ng 50 na duck. Pang-apat na araw lang po nung i-deliver sa amin yun, inalagaan namin dito. Nung mga mahigit na 1 buwan, dinala na doon sa bukid. Doon na pinalaki. Ayun, yung mga, ano sabi nila kasi after 6 months, okay, 6 months, mangikitlog na yon. Ayun, nangitlog na sila nung June 16. December namin kinuha, January, February, March, April, May, June. Eksakto. O, sakto po doon na sila nag-start. Ayun, naparami naman namin, awa ng Diyos. Ganon din po yung mga manok. So kahit first time nyo, Opo. hindi mahirap. Nahirapan. Yung mga pato lang noon dito namin nilagay yung mga baby. Talaga po? Ano, kain pa muna kayo. Muna? Sir. Oo, kain Oh, muna sige kayo. po. Kasi sige na dito na kayo o doon sa loob. Parang mas Sa okay labas, sa labas. Oo, dito na lang. Para hindi mainit. Ilan naman yata kayo? Ay, hindi nyo kami sasamahan. Mamaya na lang po kami. Ay, sabay tayo. Parang nagkakwentuhan tayo. Anong kumakain. Sige, maglabas na kayo. Sige, anak ko. Well, ma'am. Ngayon. Alin na kayo. Nasanay na ako, anak ko nga agsasaon. Sige po, kain na. Manutan na kayo, ma'am. Wala akong anak. Dalaga? Ito pa yung mga bibe. Ilang araw po ito? Anong ito? Kailan ba nun disire? 27 ng September na binaba namin. Ito po yan, no? Oo. Yung mga ito, Peking kasama duck. ito, nauna ito. Sabay-sabay silang linagyan namin doon sa seater. Pero nauna ito na lumabas, nahuli. Ito yung mga chicken. Opo. September 28. Wala pang 1 buwan. September 6 nung September 6. pinasok namin po sa seater. I see. Tapos lumabas siya. Ito, anong date nito noon? September 27 ata. 27. Ano na ito? Ito ang 28. Opo. Nauna ito na napisa, nahuli. 21 days kasi ito, pagka napisa na ito, 28 days. Mas matagal to. Opo, mas matagal ng isang linggo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.